Magandang gabi mga tagapakinig. Welcome dito sa Romansa Diaries kung saan bawat kwento ay may halong init, lambing at bawal na tukso. Ngayong gabi, isang nakakapasong istorya ang ating ihahatid tungkol sa isang byuda na nahulog sa delikadong tukso sa kabataang anak ng kanyang sariling kapatid. Ang bawal na paglalapit, mga titig na nagkasala, si Margarita, 3 taon ng byuda, ay kilala sa kanilang baryo bilang isang babaeng maganda pa rin kahit malapit ng mag-apat na po. Mahaba ang kanyang buhok, maputing kutis at higit sa lahat, hindi matatakpan ng malalaki at mapupunong dibdib na madalas siyang maging tampulan ng sulyap. Ang bawat hakbang niya ay tila alon na sumusunod dahil sa malapad niyang balakang at malambot na hubog ng katawan. Ngunit sa kabila ng kanyang ganda, may lungkot na hindi niya matakasan. Ang katahimikan ng gabi ay parang humihigop sa kanya, lalo na't wala na ang kanyang asawa. Isang hapon, dumating si Daniel, anak ng kapatid ni Margarita. Bagong graduate, masigla, at may batang tikas na hindi maikakaila. Sa bawat kilos ng binata, napapansin ni Margarita ang lakas at kasariwaan nito. Tila isang paalala ng mga panahong puno. Siya ng pagmamahal at pagnanasa. Habang nakaupo si Daniel sa sala, nakasuot lang ito ng manipis na puting t-shirt at doon niya napansin ang matikas na hubog ng dibdib at braso ng binata. Hindi niya napigilan ang sariling mga mata. Gabi-gabi, hindi mapakali si Margarita. Sa tuwing lalabas siya ng kwarto para magtimpla ng kape, nakikita niyang si Daniel ay nakahubad pang itaas, nag-eehersisyo sa sala. Napapatingin siya, lalo na't ang kanyang malalaking dibdib ay halos lumulusot sa manipis na duster na suot niya. Ramdam niya ang sariling init na matagal nang natutulog sa kanyang katawan. At sa bawat titig ni Daniel, may kakaibang sigla na parang nagsasabing, naaakit din siya sa akin. Isang gabi, biglang bumuhos ang ulan at nawalan ng kuryente. Nagkasabay silang naghahanap ng kandila sa kusina. Nagtama ang kanilang mga kamay at sa liwanag ng apoy, nakita ni Daniel ang kislap ng mga mata ni Margarita. Huminga siya ng malalim, lalo na nang mapansin niyang bahagyang nakalilis ang suot ng tiyahin at lumitaw ang bilugang dibdib na tila nagyayabang sa harap niya. Nagtagal ang titig at sa katahimikan ng ulan, naramdaman nilang kapwa sila nilalamon ng tukso. Margarita, mahina, ngunit nanginginig na sambit ni Daniel. Hindi natin dapat gawin ito. Sagot niya, ngunit ang kanyang kamay ay hindi na bumitaw sa kamay ng binata. Ang kanilang mukha ay unti-unting naglapit. Bawat hininga ay mainit na dumadampi sa isa't isa. At bago pa siya makapag-isip, dumampi na ang labi ng binata sa kanyang labi, banayad sa simula, ngunit nag-uumapaw sa pagnanasa. Ang dibdib ni Margarita ay nakadiin sa katawan ng pamangkin at ramdam niya ang pagkabuhay ng damdamin sa katawang matagal nang natutuyo. Humigpit ang yakap. Ang kanyang balakang ay kusa ng gumagalaw, hinahabol ang init na matagal nang pinipigil. Si Daniel na may buong pusong sumalo, hinahaplos ang makinis niyang balat, at sa bawat dampi ay naroon ang alab ng kabataan. Para kay Margarita, ito ay parang muling pagkabuhay. Ang kanyang dibdib na kanina'y pang-akit lamang, ngayon naging daan ng kanilang pagsuko sa tukso. Sa gabing iyon, nakalimutan nila ang lahat, ang tama at mali, ang dugo at ang ugnayan. Ang tanging nanatili ay ang init na sumusunog sa kanilang mga katawan at isip. Ngunit matapos ang lahat, sila'y parehong huminga ng malalim, natatakot sa kinabukasan, ngunit sabay na nakangiti. Dahil sa gabing iyon, natikman nila ang bawal na pagnanasa na matagal nang nagkukubli sa kanilang mga puso. At dito na nagtatapos ang ating maikling kwento, mga tagapakinig.
Sana'y nadama ninyo ang init, lambing at tukso ng ating tampok na istorya ngayong gabi. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Romansa Diaries. Lagi naming ihahatid ang mga kwentong magpapaalab sa inyong mga gabi.